Mas pwede ba magparada din sa harapan? Iya, ako ba? Okay. Iyan nila lang. Nakakatawa. Hindi pa po siya nasa may baba. Kanya na lang. Dito angat na lang. Kaya ano to? May 1 terabyte na HDD. Mas hindi ng hard drive binasa mo kung sa labas. Ay, Terabyte naman din. Ayaw mo angat na. Pansin ko nung nag-park eh. ang sa inyo, sir? Yung crossroad nito pa. Para ba yan? GPU. Para ka. Nag-chat po pa kayo, sir? Apa. Alam niyo, hindi na po yung bubutas. Apa. Pipila pa po natin yan, sir. Nasa ano pa po, third week ng January. First, second, third week. Opo. Tapos yung payment sa Saka na po, pag ano, matapos sa pangkaroon. Kaso iniwan lang siya dito. Opo. Ipipila po, sir. Alam mo? Pagpipila po, sir. Static. Hello. 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 Static yung ano? La 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 la.
Hello? 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 Ah. Hello? Hello? Delay siya na ano. Hello? Okay. Let's start. Let's begin. Prepare natin yung start na natin. So, naka-charge pa yung ating mic. Charge na. So, yung repair natin ay motherboard. Simulan na natin ang ating repairing. Ayan. Ayan. Mahina yung audio. Mahina. Naka-charge pa kasi. Low bat. Low bat ang ating mic. Pan testing.
Ito na natin. Okay. So, let's start. Na. Start na yung ating repair. So we have 0.5 millivolts. Ano ba yung aking kodi ko dito? Dinikit yung kodi ko. So 3.3 and 12 volts. Dalawa. And 12 volts. And 5 volts. Negative. Here. And ito ay power on. So power on. Ano ko pa yung camera? Power on. And this one is 3.3. So we have 3.3. Mababa ang reading. Mababa ang reading natin ng 3.3. 0.100. And sa ating 5 volts BSB. 5 volts BSB. 5 volts BSB. So, nasa na? Meron tayo. And 12 volts. Volts. Wala. Missing. Tapos liban. Okay, 12 volts. Meron tayo kompleto sa dito. So, i-repair natin ay Asus H110KM -K. So, yan yung ating repair. Mahina yung mic. Yan. Ito natin. Okay. Kasi yan la, naka-charge pa yung ating ano eh. Kita naman. Ang hirap mag-record ah. So, let's check. Siyempre yung 5 volts natin, so hindi naman siya shorted. Yan. As you can see. So, 5 volts na shorted, siyempre. So, yung ating mga B-cores, wala naman tayo nakitang shorted. Ito yung mga B-core natin. Yan. Kaya lang, siyempre may processor kasi. Meron ba? Okay. Ang hirap lang pag naka-charge. So, siyempre 5 volts natin, so hindi naman siya shorted. So, ito na. Check natin yung kasi madumi ito, sobrang dumi. Check natin yung mga may coil.
So, remove muna natin yung, ano, removable naman yung processor eh. So, parang bakit siya nabasa. So, remove muna natin to. Wala naman siyang damage. Yung dulo ng ating mga coil. So, meron tayo reading dito. So, meron tayo reading sa mga sa coil. Okay, all goods. So, output tayo. Okay, mababa. Dito sa isa. Parang alanganin tayo dito sa isa. Okay, parang open siya. Ano ba to? So, why? This is open. So, parang open tong isang coil. Okay na. So, baka ano lang. Naka-charge lang siya sa tawag dito. May charge lang yung what we call the electrolytic capacitor. So, may coil pa dito yung ating memory. So, meron tayong reading. Ayan, as you can see. So, ano pang coil lang available nandito sa likod. So, may capacitor dito. So, ito yung ating mga possible rail na may capacitor. So, yun dito. Baka dito. So, yung square, siya yung ano, positive. Kasi negative yung bilog eh. Tama ba? Oh, yeah. Bilog. Pero may reading. So, hindi natin alam kung ano niya. At may reading yung negative. So, malayo naman to eh. Sa CMOS. Sa BIOS. Okay, so may coil pa dito. Check natin ang coil na to. Mayroon tayong 0.135 millivolts. So, may isa pa dito. Anong output ito? Anong reading? 0.43. So, medyo mababa na kaunti ang reading nito. Ano kaya ang ano nito? 0.16. Ano ba reading natin? Sa tester. Oh. Nagluloko yung tester natin guys. Hindi eksakto ang reading. Saan ba? 0.32. Shorted dito pero dito hindi. Diba ito naka-ground? Nasira na yung aking ano. Nabali na yata yung pinaka-ground. So, yun lang. Kasi hindi naman nakalapat ang ano nito guys eh. Ang positive. So, mali yata ang aking ano. Sayang. Pag ginagalaw. Yun. Shorted na reading. So, yan. Wait lang, may natawag. Okay. So, saan tayo?
kasi ito yung nakita natin na shorted and reading. So, microscope natin. Microscope. So, anong napapansin natin? Bakit siya dito shorted? So, meron tayong mga capacitor dito. Ano kaya ang output nito? So, kita ba? Naka-view. Naka-view na malaki. Ayan. So, wala naman kayo na hinalang crack. So, anong voltage ang meron dito? Saan siya papunta? Wala na tayong CPU nakalagay. So, wala tayong schematic for that, ano. So, subukan natin provide ng schematic. Provide lang ako ng schematic. Merong available. Asus H110K version E to E110M ito guys, we shared on screen. Yan. So meron tayo, provide tayo ng schematic here. So yung nire-read natin ay kailang baligtad kasi ang alam ko baligtad ang baliktad ang reading ng kasi ito papansin nyo yung PCH nasa taas pero dito sa area natin yan nasa baba yung PCH. So ganyan kasi mga schematic ng hindi ko alam bakit ganun pagkakagawa ng napipilip ba to? Wala naman nakalagay na flip dito eh. Ano ba ito? Napiflip? Wala eh. Wala nakalagay. Undo lang. Zoom. Zoom out. Zoom out. Rotate lang meron dito eh. Bakit siya flip? Wala. So yan. Wala tayong flip sa sa board view. Kaya no choice. Yan. So, baligtad. So, ibig sabihin, sa kabila nitong, ito yung ating output. So, may CMOS. So, ito yon. So, given naman, manigurado ito yon. Yan, kasi kabila ng PCH eh. Dito. So, ano to guys? BDD. So, may coil pala to. Ito pala, ito to. Ito ay coil 5BSB. So, let's check natin yan. 5BSB. Ang 5BSB natin ay ang kulit naman itong tawag ng tawag. Point. Wait lang. Hello? Tawag. PM na lang po kayo sa FB page. Yung po. Sa workshop pics po. Sa workshop pics. Nasa baba po kasi ako eh. Nasa technical po ako. Opo, ano po ulit yung yung page? Workshop pics po. Workshop pics. Wait lang po. Alam ko nag-PM na po sila dun eh. Reply ako po dun. Sige po, sir. Sige po. Thank you. Ayan. So, may tumatawag pa. Saan ba yan? Sinext ko na. Sabi ko mag-PM, di nag-PM. Ako'y nagla-live workshop pics. Cold mine. Cold mine yun eh. Cold mine.
Yun. Wait lang, para while guys at may customer nabibili ng danggel. Saan na ba tayo? Okay. Dito tayo sa nire-repair natin na to. So this is PU502. PU502. So ito siya. Ang reading natin dito ay ito po ay inductor para saan? PBDD. Sa memory to yata. Alam ko sa memory to. Shorted. Check natin nga yung ano. Ano ba nga? Alam ko sa memory to guys. .2 voltage. Maybe. So, either itong mga capacitor na to. Pero walang pala tandaan eh. Kung may crack. Subukan natin mag-voltage injector. Ang hirap lang ng naklay. Okay. Ito tayong thermal camera. Okay. Thermal camera. Hindi nalabas yung aking mic eh. Pag naka-record, hindi siya naka-show. Hindi ko alam bakit siya hindi naka-show. Wait lang. Ayun, audio mixer. Okay, wait for a while. Mag-eject tayo.
ang coil. So, subukan natin tatanggalin. Ma-identify kung ano eh. Kung nasa na. Subukan natin siyang tanggalin. Iangat natin parehas para hindi masira yung coil. Angat. Madali lang naman siyang ikabit. Kaya angatan natin siya parehas. Ayan, para pantay kasi. Pag inangat kasi natin siya ng kabila lang, yung pinaka metal nung isa baka maputol o kaya bibend. Resistor. Tingnan natin kung saan ang shorted sa output o sa IC. Malimit yung ganito sa ano ang sira eh. Sa tama nga yung IC nga yung sira. Shorted eh. So sira tong IC. AMCG. So meron tayo niyan. AMCG. AMCG. Meron tayo ng IC. Oops. VR. Okay. Pwede yata ito. Ayan. Same. AMCG. So, mayroon lang ditong ano. Ingatan natin yan. Mahirap kaya ano to. So, ganyan. Para hindi masunog ang luba natin. Tapos replace natin yung AMCG. Baba lang yung so mga 45 lang ang ER. Para mabilis lang gawa ng ano. So, plastic na natamaan. Ganito na lang. Okay. Ready done. So, remove na. So, testerin natin. Kung ang output niya or output from coil ay from IC is shorted. Okay. So, walang reading kasi nga wala siyang rating. So, wala nang shorted either itong capacitor, hindi siya shorted. So, yung IC lang talaga. So, lagyan natin siya ng flux. Tapos, lagyan natin siya ng ito.
AC. Okay. It's done. So, position ng IC natin, pin number 1. Sisterin natin. Naka-short pa din. May reading na tayo, 0.300. Yung coil, hindi na natin siya i-attire para hindi mainit yung coil. Nilagay na lang natin siya ng lagyan natin flux para malambot yung coil. Click lang natin yung coil. Dalawang soldering iron para the best. So already in place. So testing na natin doon sa kabilang testing.
walang nag-on lang siya isang beses. Tapos wala na. So, yun ang naging problem. So, check natin kung may power pa. Ang hirap pagka-testingan, ang layo. Hindi ko ma-pinpoint. Layo ng testingan. So, rating. So, mababa ang voltage ng ating 3.3. Shorted tayo sa 3.3 rail. Baba. Ano naman tayo? Gusto check natin ang ating 3.3. So, 3.3. Baliktad dito eh. So, galing sa baba. Kasi yung isa niya, 3.3 sa kabila ay dalawang 3.3. So, shorted dito eh. Change value something. Saan siya pumunta? Ito nang dito. 3.3 TX sa net. Zero on resistor. Power 24. Tapos for 100 ohms na. Ohms. Ito yung 100 ohms. Ay, sus ginoo. Mababa nga pala ang 3.3 kasi nakalagay yung battery. So, check natin. Nakarekta siya sa coin eh. How sad. Ay. Kaya pala siya mababa. Pero mababa pa rin. Volts 7 3 baba din tong isa sa PCH 3.5 volts eh. Ito mababa.
Try natin sa voltage injection. Subok. 0.12. So, lagyan natin ng ano, sa 12 volts. Tapos thermal camera. Tingnan natin kung ano magiging result. So, may umiinit dito. Ito normal tong umiinit sa ano na to, area na to. Yan. Yan lang, sa ganitong scenario, parang sira ang PCH niya. Ano yan? Heated na agad ang PCH. Oh. Overheated agad. Okay. It's on. So, hindi init ang ano. Naka-on siya guys. Ayan, CPU. So, umiinit ang kanyang PWM. Umiinit. Pero ang CPU niya, ay so, umiinit yung PCH. All goods. Naka-warm lang siya. Check natin yung voltage. So, stock siya sa 600. Stock siya sa 600. So, ang supply nito, ang shorted kanina is ang baba. Pero may stock tayo sa, ay 2.5. So, meron. So, present 2.5. Baliktad yung tester. So, may memory voltage tayo. May memory voltage 2.5. And meron tayong PCH voltage. So, present 22i. So, 3.4. Yung 5 volts natin. Sobrang init ng PCH guys. Pero yung CPU nya hindi ganun kainit. So, may 5 volts BSB din. So, kompleto naman. So, sa ating walang supply dito. So, may 1.8 tayo. Ibig sabihin may pumasok sa ating ano, overheat lang yung ano niya, PCH. Sobrang init. So, meron tayo dito sa PCH. PCH is IO. So,
So, input ng isayo. So, meron. Present tayo sa isayo. So, problema natin ay yung BIOS. I think BIOS ang problem. So, yung ating mga meron tayong output. Umiinit yung CPU eh. So, output natin. At wala tayong output. Wala tayong output sa CPU. 1.2 sa memory meron. Wala. So, walang output ang CPU. So, yung PCH present, 1.8 present, 3.3, 5 volts present. 0.8 feedback present din siya. Asa? May 1 volt present. The rest ay hindi. Kaya lang yung PCH niya. Umiinit na ng sobra. CPU niya umiinit din eh. Hanap tayo ng tawag dito, BIOS. Sa tingin ko BIOS lang siya guys. May problema yung BIOS. Wait lang. Patayin muna natin. Saan ang BIOS? BIOS. Hanap tayo ng ano dito, Word. Mas madali lang naman, sasalpak na lang. Natin kung may BIOS tayo dito ng gigabyte. Asus yun eh. Tingnan natin kung may Asus. Gigabyte to. Gigabyte din. Ito ay Asus, it's written. Wala yata. Ano to? Asus. Yun. H110E. Wait lang guys. Baka sakaling magtagumpay. Try natin itong H110. Alis yan anak. Alis yan. Nasa shop. Tabi. Tabi ka dyan. May gagawin si daddy. Nag-work po. So, try natin ito. Ouch. Kung mag-works. So, for Asus. Hintayin ka kasi ito ng matagal. Ibig sabihin may pwede maging problema yung BIOS niya. Tingnan natin kung gagana siya. So, on 0.67 is stuck.
Kaya lang yung kinuha natin ng BIOS ay ang ano to, H110E. H110K yung kailangan natin. Meron siyang nag-on siya. Subukan ko na lang sa ano. Subukan natin dito. So, hindi ko alam kung sira ang processor niya, no? C4656. Try na lang natin. Dito sa kabila. Ay, nasa taas pala ang ating processor. Nasa store. Yun lang magiging problema. Nasa store ang ating mga processor. May padala pa lang isa. Try natin yun. So, try natin siyang i-on. So, nag-on siya. So, umiinit pa ang CPU. So, CPU is warm. Lagay natin ang keyboard. Nag-warm na yung CPU niya, guys. Saan ang keyboard? Okay, pan spinning. Nag-restart. Okay. Patuloy ang pag-init ng CPU. So, possible baka BIOS nga. Iba kasi yung isa niya, gigabyte eh. So, nag-restart again. Nag-restart ulit siya. Tatlong restart na. Okay, tatlong restart. Umiinit na yung CPU. Wala pa rin display. Asus Prime A320. So, namamatay yung ano. Spin ng pan. Try natin yung ano. Yung mga processor, Yuri, nasa taas ba? Ay, hindi na pala. Mayroon pala dito. Sana goods tong sa may-ari. 110. Let's turn on. Okay, pan spinning. So, diretso ang pan. Pag nag-stop.
continue yung spin ng pan. At wala display. Hindi siya nag-stop. So dito continue yung kanyang spin ng pan. So ito may BIOS. So wala lang siyang display. So off natin. Kung ako lagyan ng BIOS battery. Hindi, yun. So try again. On. Kita ba yung nag-spin yung pan? So kita nyo, continue yung spinning ng pan. So kanina, yung first processor, hindi siya nag-ano, nag-stop siya. So naka 4 times stop siya. So depende rin kung talagang BIOS yung issue niya. So ibalik natin yung BIOS na isa. Continue, naka-spin. Humiinit yung CPU. But black screen. So ang problema lang sa ganito sa Asus, ang nagiging issue dito sa Asus, pag napa-display ito, gagana. Ayun, may numlock tayo guys. Kaya lang walang display. So nagkaroon tayo ng numlock. So walang display. May numlock. Ayan. Meron tayong numlock. Switch natin yung monitor, baka naka-HDMI. Okay. Uy, may problema yung ano niya. Yan, analog. Ayun. So may display, as you can see. Ayan. Nag-display tayo. Ibig sabihin may problema yung BIOS niyang isa. Ayan. Mayroon na tayong display. So may output na. Ayan. So i5 pala yung isa niyang CPU. So ang may-ari kasi nito isa lang. Yung isa ay dual core. So yun dito ay dual core na Intel Pentium 4560. So wala siyang display dun sa isang CPU. So dito sa isa, may ano siya, may display na i5 7500 CPU. So balik natin yung kanyang tagda dito. So kumuha tayo ng BIOS dun sa kabilang board. H110M ano siya? H110ME-M.2. Okay, so itong inan natin H110M.K. So sa i5 gumana pero sa Intel Pentium 4 ay hindi gumana. So turn off natin siya. Okay, so you can see may display. Turn off. So kasi ito yung board niya, may display kasi yung isa niyang ano, ang problema yung USB. So balikan natin yung ano, processor niya. So baka matagal lang siya nag-reload ang ating CMOS battery. Pwede kasing ganun eh. Pero nakaapat na spin kasi yung pan ng stop. Kaya tayo replace ng CPU. Kasi kung nag-replace tayo ng CPU tapos same spin ng pan, so replace tayo ng BIOS. So mainit na kasi yung ano niya, PCH. So natin power on. So ayan. So tingnan natin kung nabuhay na yung ano niya. Kita nyo ba nag-spin yung pan? Ayan. Continuation naman ng heat ng CPU niya. Ayan, nag-continue. Kailangan di mag-stop yung kanyang pan. Yun, tuloy-tuloy ang heat ng CPU natin. Karoon ba siya na? Ayun, sobrang init na guys. Okay. Sobrang init.
lagyan natin ng CPU cooler. Matagal lang siguro mag-display. Or baka, ayun, meron tayong display na. Nagkaroon na guys. Ayan, new CPU installed. F1. So, may display tayo. So, after ng shorted na BBPP 2.5. BPPP ba yun? So, yun yun eh. Sa memory voltage yun guys, 2.5 voltage. Okay? So, may display na tayo. So, depende rin yun. Pwede rin kasing RAM kasi ito yung gamit kong RAM kanina. So, nag-replace tayo ng RAM. So, tingnan din natin yung kabilang slot ng RAM. Baka sa RAM slot din ayaw gumana ng ano. Kasi may na-repair akong ganito. Yung ibang slot ng RAM hindi nagana. So, kabilang slot naman ng RAM. Kailangan ay mapagana natin. Okay, let's turn on. Okay, kabilang slot ng RAM. So, bank, ano to, A, tapos yung B. Gumagana yung B kanina. Try naman natin yun sa bank A. Still, no display. Yan. Baka ganun ang issue kanina kasi guys, ang nakasalpa kasi. Pero sabi yung nakasalpak eh, sinalpa ko sa B. Ayaw gumana. Ayaw gumana ng kanyang A. Bank A. Ayun, meron na. So, baka nag-reload lang tayo guys. Ayan. So, display na tayo. As you can see. Perfect. It's working. Okay, so ang bias natin, ang ating nababasa dito ay bias utility. Ayan. 2400 ang reading lang ng ating memory. Okay, power off natin. Subukan natin na ibalik ang kanyang old BIOS. Kung mariregenerate pa rin siya ang old BIOS. May backup BIOS ba to? So wala po siyang backup BIOS. Oy, nawala na yung ano. Wala, yun lang. Dumikit yata sa kamay ko. Nawala ang old BIOS. Ang BIOS chip niya nawala. Nawala pa. How sad. Ano ba yan? Ay, ito. Ito magtago. So, balik natin to, yung old. Subukan natin kung mariregenerate. May good bias tayong pan-testing. Okay. Kapag hindi nagon, bias firmware lang. Sira din yung bias firmware. O natin, let's turn again. Okay, ito yung nag-i-spin ng 4 times. Kasi dapat mga 3 times lang, tapos restart yung spin ng pan. Magdi-display na dapat siya. Or pwede din kasi remove yung CMOS battery, o remove yung depende sa pagkakataon eh. Pero ito guys, medyo matagal siya mag-reload. Kailangan din mag-stop kasi nag-stop siya kanina. 4 times nag-stop yung pan. Ibig sabihin hindi siya pumasok sa BIOS. So, na-dead kasi siya. Ayun, nag-display na. Ayan, so na-reset na siya. So, remove BIOS chip. Tapos, kasi kanina ayaw niya talaga eh. Ayan, so, okay na. Narito na natin yung old BIOS chip niya. Okay, so buo na ang ating repair. Pwede na siya for cleaning. Bali, ang problema ko na lang ay yung kanyang isa. Hindi gumagana ang lahat ng USB port. Yan na lang ang problema natin sa isa.
Kaya lang, may repair history yung isa niya. Kung nanonood yung may-ari, ay may repair history po yung iyong isang motherboard. Ito yung walang repair history. So, balik ko na tong BIOS chip. At baka mawala pa. At magagamit sa mga... So, donated kasi guys itong motherboard na to. So, yan ang kagandahan kapag may mga nagdo-donate ng mga board na not repairable. Kasi ito, puro bint yung mga pin ito eh. Yan, nakakatulong sa ibang repair. Yan, as you can see, nabuhay natin yung isang motherboard niya. From dead, yan, with power na. Shorted yung kanyang BBPP. BBPP IC ba yun? Shorted. Okay. Ayan na. Nabuhay natin yung kanyang ating screen. Ayan. Ang shorted niya ay BPP DDR. Okay. Sa memory siya guys. Supply. Yung nag-shorted natin. BPP DDR. Yan, ibig sabihin, possible, no display siya, baka may power siya. So, ano ba nakasulat? Nakabalik kasi. So, either may power or no power. Yan, pero no display. Kasi sa memory siya, shorted yung IC guys. Yan, pinalitan natin itong IC na to. Yan. So, huwag ka makulit. So, pinalitan na lang natin. And after replacement, naging goods na po siya. Okay? Yung BIOS lang ay kagaya na nabansin nyo kanina, walang supply yung ating mga, pero may supply yung isa na 1 volts. Pag ganun kasi BIOS guys, itong kanya mga tinatawag na BCSA, yan, depende sana eh. Yung B-core niya kanina guys ay patay. Yan. Yung BCCGT, patay siya. Yung B core patay din. So may pero yung kanyang BCCSA is buhay. Yan, kung mapapansin nyo. So doon, ay ba't ito nakababa? Ang ating yes, nakababa pala yun. Nagalaw yung ating recording Okay, yan. So BCCSA, meron siyang supply 1 volts. So may pumasok tayo dyan. So, malimit yan pag buhay yan, guys. At dead itong mga B-core lang niya. So, titingnan nyo kung wala namang shorted dito. So, try nyo yung BIOS. Basta buhay. Yes po. Ay, iwanan mo ng isa na. Pang yan. Pang paswerte. Apo. Ayan. So, yan. Pag buhay itong mga to, yung mga 0.8 volts, 0.9, o kaya 2.5 sa 1.2, 1 at dead lang itong V-core. Yan, subukan nyo guys pag walang shorted dito sa V-core. Yan, buhay itong 1 volt nito. Yan, BIOS lang yan guys. Yan, malimit. Kung talagang wala pa rin, kasi kanina hindi siya nag-start, nag-spin yung fan, tapos hindi na siya nag-start. So, kailangan ng resetting ng BIOS. So, na-reset natin, nag-spin siya. 4 times yung spin ng fan. Hindi siya tumuloy. So, kaya ang ginawa natin ay nagkaano tayo ng BIOS. Magre-replace tayo na tayo ng BIOS. So, nagkanap ako ng BIOS chip. So, available naman. So, yun. Nag-display naman siya po. Nag-display. So, ito. May display na tayo. Okay? Kasi, kung hindi, ay wala na switch. Shorted ang niyan. May sira yung ibang rail or PCH. Then, yung isang repair natin, yung kay Sir din, yung ito, so may display ito, may display naman siya. Kanya yung memory, kay Sir yung memory. May display to, ang problema hindi natititik ang USB. So ang nagagamit lang ay PS2 display, saka LAN, saka ito. Hindi ko pa ito na-testing kasi hindi ko naman nabut sa OS ang LAN hindi. Pero may ilaw yung LAN. So USB, not detected talaga siya. Sira.
Pero may repair history ito guys. Marami siyang flux dito. So kasamahan nito Kaiser itong ni-repair natin. So may flux din dito. May flux dito, may flux dito, may flux dito. Kaya may flux dito, may flux dito. Parang ano to? Hindi ko maintindihan kung itong isa na to ay nilagay yata to sa oven. Nilagyan ng mga flux, tapos ininit. Tapos ito kasi may flux din. So yung PC, ano nito, upon checking yung ating USB, papunta siya dito. So na-check ko yung mga IC dito ng ano. So okay naman. So sira nito, PCH. Itong isa. Pisa ano ko Tapos may tama din yung board niya. Nag-overheat yan Ayan. Tama din siya. Nag-overheatan yung board niya dito. Ayan. Hindi ko alam kung na naka-overheat. Pero may display ito guys. At saka working daw to sabi ng may-ari. Wala lang yung USB. At saka itong kanyang USB 2.0 na wasak. Ito. Possible. Ito yung simula ng naging sira niya. Kasi nabaliktad niya yung USB 3.0 ng kabit. So, nawasak siya. Parang natudong ganun. Wasak siya Possible dito siya nagkaroon ng short circuit. Isa yung tinitingnan natin. Bukod dun sa repair history na may flux. Kaya lang 50-50 to kung ito yung anuhin natin, i-reflow. So, baka mawala ng display. So, mahirap So, tanong natin yung sa customer kasi may problema itong PCH niya. Titingnan kasi natin yung board view niya. Ito. So, connected siya sa PCH yung USB. Doon sa loob, sa yung ano. So, nandito yata ito kasi na-repair natin kahapon. So, ito siya, gigabyte. Yan. So, yung USB natin, huwag dyan natin Yan. Kung titingnan natin papunta po siya ng PCH. Yan. Ayun, kaya siya hindi detectable yung ating mga USB form. Yan. Papasok siya ng PCH Yan yung nagiging ano natin. Ayan. Kung tinignan natin dito, yan. Chinek niya lahat yan. Punta siya ng PCH galing USB. Yan, may pula. Yan. Ayan, puro ano yan guys, PCH. N+, saka N negative, yung kanyang data. So, puro yan PCH. Yan ang mahirap. Dito kasi, chinek ko na to. Ito kanyang meron siya, present yung voltage. Yung VCC natin is present. Yan, sa pan-checking. So, chinek ko siya kahapon. Talagang PCH ang problem nito. Ayan madami siya, puro PCH. Ilang connection yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Puro 6 yan guys, PCH. Yan. Kasi may reflow to May reflow. May mga flux. Siguro nilagay sa oven. Itong video card na to. So, hindi natin sigurado. Pero, hindi naman sabihin liquid damage. Gawa ng kinukot-kot ko yung flux. Parang rosin flux siya, yung matigas. Kinukot-kot ko siyang ganyan. Dito at saka dito. Ayan buong Hindi naman siya refurbished na pinalitan ito, pinalitan tong lahat ng ito. Hindi kasi yung hinang dito. Ayan. Easy as siya, intact siya. Para manufacture. Intact. Parang ininit lang siya sa oven. Ayan. So, yun lang. PCH yung damage. Yung may display, may power. So, natin sa customer. Ipapaprove lang natin. Subukan natin siyang i-reflow. Kaya lang, pag mga ganito kasi, medyo delikado. Minsan nauwi sa display. Ayan. Or as replacement ng PCH. Kung papayag yung may-ari. So, yung value kasi nito sobrang mura. Sobrang mura na nitong ganito. Yung H110. So, nakapagbenta kasi ako nito ng 1.5. So, yung labor ko kasi dito is 1,000. So, 500 lang. Makakabili ka na. Dagdag na lang ng 500. Makakabili na siya ng second hand. Okay? Ayan. Kasi nabenta ko na yung dalawa kong huli na H110. Gigabyte din yun. Ayan. So, yun. Yun lang guys ang ating updates as of today. Okay, so hanggang dito na lang. This is Tech Jonathan from Motherboard. Thank you for watching. Bye for now.
Ayan, sa mga gusto mag-view, may YouTube channel tayo. Visit nyo lang ating YouTube channel, Workshop Pix. Ayan, so, punta lang kayo sa aking YouTube channel. Okay. Ayan, so, marami tayong ano dito. Search nyo lang Workshop Pix, Video Card Repair. Ito yung ating YouTube channel. Ayan. Ayan, marami tayong playlist dito. Sa mga gustong matuto, kasi may mga nagtatanong at gusto rin namang matuto sa repair. So, meron tayo dito mga ano, pili lang kayo. So, ito kayo ng playlist. Meron tayo sa playlist. So, dati tayo nagre-repair ng mga electronics. Kaya lang ay, no. So, nag-stop na tayo sa electronics ng mga TV, rice cooker, etc. Yan. So, nag-focus na lang tayo sa computer kasi sa haba ng pila ng repair natin ay sobrang dami na. Hindi na magkasya ang oras at panahon. Kaya sa repair natin is desktop repair. Yan, mga motherboard repair. At tapos, yan, video card repair. Ito yung pinakamarami. So, visit nyo lang yung ating video card repair. Ayan, as you can see. Tama yan. 252 uploads na video card repair. Watch nyo lang po yan kung gusto nyo ano. Okay. Napakarami. Ayan. So, ito yung last repair na na-upload ko. So, hindi naman tayo pa lagi nagre-record. Pero, try nyo lang. Okay. So, yan. Perfectly working na po ang ating video card. Ay, ating video card. Ang ating motherboard. Yan. Sa mga gusto naman PM sa mga repairs natin. So, just visit our motherboard repair. Ito po. Visit nyo lang po yan. So, mayroon 2.1k followers. Ayan. So, yan yung mga repair natin. So, visit nyo lang po yan. Ayan. Ayan. Marami tayo dyan, motherboard repair. Tapos sa, naman, sa mga video card repair, ito yung FB page natin. Sa mga gusto magpagawa ng video card. Ayan. Sari-sari video card na re-repair natin. Okay, so just search nyo lang, video card repair. Nag-iisa yan sa buong mundo. Video card repair. May 10k, 10,000 followers. Yan, so andito uploaded yung ating mga video. Yan, sa mga repairs. Okay? Kung gusto nyo naman na mag-post sa ating mga group, so may group tayo. Video card repair group. 8.1k follower, 8,000 followers. So, pwede kayo dito mag-post. Ayan, related lang sa video card po. Okay? Ayan, puro video card po yan. Dito po makakapag-post kayo at makakapag-comment. Ayan, basta video card repair lang po ang ipopost nyo. Wag lang po yung iba. So, bawal yung mga printer repair. So, pag ganito kasi tinatanggal natin siya. Gawa ng hindi naman siya related. Okay? Tinatanggal natin yan. Doon lang dapat sa printer repair siya. Okay, ito live ito ng video card. Sige. Sige. Huwag mong tatouch ang screen Ang ano pala. Okay, yan, sige. Sige. Oo. Work daw siya. Tapos, yung ating motherboard repair. Yan. Ito yung ating group. Ay, wait lang. Wag na yan. Wala ka madudutod dyan, motherboard repair. Ito ba? Yan, ito yung group natin ng motherboard. Motherboard repair. Visit nyo lang po yan. Yan po. So, ito yung repair natin, Yan. Okay. Yan, ang ipopost nyo dito is all about, motherboard. Yan. Yan, mga question. So, may mga nagpo-post naman ng mga motherboard. Okay. So, itong personal Facebook natin, huwag nyo pong i-PM. Madami po kasi nag-PM sa atin. So, 6.3 followers na tayo. So, huwag nyo na po siyang i-PM. Gawa ng bibihira lang po ako dyan mag-reply. So, dun tayo sa FB page. Kasi may mga FB page naman tayo dito sa site. Yan. Search nyo na lang yung mga kailangan nyo. Motherboard repair, video card repair, printer repair,
laptop repair. So, meron din tayong laptop repair. Tsaka printer repair. Ayan. So, yan yung mga sa atin po yan. Basta may nakikita kayong workshop fix. Ayan. PM nyo yan. May group din to. Laptop repair din yung group. Okay? So, yun lang guys. Maraming salamat. Thank you for watching. Bye for now.